Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sunday muli, and this is the first for the month of June at nangalahati na po tayo sa taon. Welcome po sa ating pananambahan. This may be the last ng ating worship celebration online dahil GCQ na tayo. Actually ngayon po yung iba ay nag-worship na physically, face to face. At most likely, depende po sa decision ng ating board kung tayo po ay handa ng mag-worship face-to-face at makakasama natin. Alam ko, excited na yung makakasama ang bawat isa sa ating pong gawain. At tayo nga po ay mag-worship. At ngayon po, sa ating unang linggo, ngayon po ay bahagi ng mga kalalakihan. It's first Sunday of the month, so kami po mga kalalakihan ang mangunguna. Tayo po ay maghanap na ng inyong magandang mga upuan, comfortable, and together with the family, let's join together in worship sa ating pagsamba sa ating Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Let's worship together our God. Good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo na magpuri, magpasalamat, at itanghal ang ating manlilikha. You who made the mountains and the sea, measured out the universe, and you made me. Echoes of the voice that told the world to be. Reach throughout the ages and now speak to me. My Creator King, you who made the valleys and the skies, displayed your love on far horizons before my eyes. You who live
Panginoon, maraming salamat sa sandaling ito na pinagkaloob mo sa amin, maging ang aming pananambahan sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong patnubay at proteksyon sa amin sa araw-araw, lalong-lalo na sa pandemyang ito na aming kinakaharap. Salamat sa mga blessings na aming natatanggap, maging mga struggles na aming pinagdadaanan, sapagkat ito lamang ang paraan para ma-recognize namin na wala kaming magagawa pag wala ka sa aming buhay. Salamat sa mga online presence at kagalakan ng bawat isa para sa aming pagsamba ng sabay-sabay na kahit kami ay nasa ibang lugar o nasa kanya-kanyang bahay. Patawad po sa aming mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Hiling ko, Panginoon, na pakalinisin mo kami upang kami ay karapat-dapat na lumapit at sumamba sa iyong harapan. I-bless mo po ang iyong mensahero ng iyong salita sa araw na ito. Dalangin namin na ilayo mo kami sa anumang distraction sa aming pagsamba at pagalingin mo po ang aming mga kapatid na may karamdaman upang makasama namin sila sa pakikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He shall subdue the people under us, and the nation under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom he loved. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. Tayo na mag-alay ng mga papuring awit sa ating Panginoon. High
kinabukasan. Lord of the heavens and the earth, my Savior, Redeemer, risen Lord, all honor and glory, power and strength to Him upon the throne.
Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa aming buhay. Tunay na kami ay inyong pinagpapala. Tunay o Diyos na kami ay inyong minamahal. Tunay o Diyos na kami ay inyong sinasamahan sa lahat ng aming mga gawa at sa aming mga pinupuntahan. Ikaw o Diyos ang siyang aming protection. Ikaw o Diyos ang siyang aming mapagmahal na Ama na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kaming inyong mga anak ay muling makasamba sa inyo, makapagpasalamat sa inyong ginagawa sa aming buhay. Salamat o Diyos sa patuloy na buhay na aming taglay. Salamat o Diyos sa ganitong pagkakataon na masamba ka namin sa pakikinig sa inyong mga salita, sa aming mga awitin, sa aming pagbibigay, at sa aming pagsama-sama bagamat via online. Lord, tunay na kayo ang aming Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga karaingan at mga panalangin. Salamat din o Diyos na binibigyan mo kami ng mga taon na pwedeng i-celebrate, ng mga araw na pwede naming ma-enjoy, ng buhay na pwede naming ipamuhay at maging pagpapala din sa iba. Lord, sa pagkakataong ito kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng paglilinis sa aming mga kasalanan. Nawa o Diyos ay maging kaaya-aya kami sa inyong harapan. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba sa inyo, sa mga awitin, sa aming pagbibigay, sa aming pakikinig sa inyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, Diyos ng langit at ng lupa, Diyos ng aming buhay, Panginoon namin at tagapagligtas. Thank you, Father God. At nawa pagpalain mo po ang gawain ngayong araw na ito. Maibigay nawa namin ang aming best para po sa inyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. God is good all the time. God is good. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga mahal na kapatid. Purihin natin ang Diyos at pasalamatan sa kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Kanyang gabay, kanyang kagandang loob sa kapila ng ating nararanasan pandemya hanggang sa mga araw na ito. Siya pa rin ang ating Diyos na hindi tayo iniiwan at pinapabayaan. Ang ating passage sa umagang ito ay mababasa sa Aklat ni Efeso, Kabanatang 6, Talatang 10 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, pakakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang
ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral na magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo akong magkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Nasa team pa rin tayong standing against at ngayon po ay nasa standing against skepticism and struggles ang ating pag-usapan sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan. At tinitignan ko po yung ibig sabihin ng salitang skepticism ay ganito po ang kahulugan sa Webster Universal Dictionary: the attitude of questioning, criticism, doubtful, and the doctrine that absolute knowledge is unattainable. Okay, ibig sabihin nitong salitang skepticism, ito yung isang uri ng katuruan o kaya ginagamit ng mga tao nung araw na kung saan hindi sila yung basta tumatanggap ng mga katuruan kanilang naririnig. Anumang uri ng katuruan ito ay lagi po nilang itong kine-question natin at lagi silang nagdududa at hindi po nila ito basta tinatanggap. Alam niyo mga kapatid, minsan ganyan din tayo noon, di ba? At maaaring hanggang sa ngayon ay meron pa rin yun mga ganun sa atin mga isipan na tayo nagtatanong at nagkakaroon ng tinatawag po nating pagdududa sa anumang bagay na natin naririnig, katuruan man ito o anumang ating nasasagap na balita. Ang tawag po dito ay skepticism o skeptics person. Isa sa mga halimbawa nito ay isa sa mga alagad noon ay naging skeptic. Sino sa kanila? Ito po ay si Tomas, di ba? Nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad pagkatapos siyang nabuhay maguli at nataon na wala si Tomas noon at ibinalita sa kanya na ang Panginoon Jesus ay nagpakita sa kanila. Pero si Tomas ay hindi siya basta naniwala. Pagkat ang sabi niya, maliban kung hindi ko siya mahawakan, kita kung saan yung dinaanan ng pako sa kanyang mga palad at kanyang mga baywang, nagiliran, hindi man ako basta maniniwala sa inyo. Ngunit,
ang Panginoon Jesus ay hindi lang minsan nagpakita. Sa pangalawang pagkakataon, ang Panginoon Jesus ay nagpakita muli sa mga alagad at nandun na si Tomas. At nung nagpakita ang Panginoon, nakita ni Tomas, natutunga yung sinabi ng kanyang kapwa alagad, ay siya ay nagpatira pa at sinabi niya, "My Lord and my God." Nilalan niya ang Panginoon Jesus sa paraan na siya yung Diyos, siya yung Panginoon. At sinabi ng Panginoon, "Mapalad ka, Tomas, sapagkat naniwala ka sa akin at nakita mo ako. Mas mapalad yung mga tao na hindi nakakita sa akin, ngunit naniniwala." Mga kapatid, minsan ganyan ang tao. Tayo'y may pagdududa, minsan di tayo naniniwala. Pero darating din yung panahon, may pabatid sa atin ng Diyos ang katotohanan ang dapat natin paniwalaan. At tayo nagpapasalamat sapagkat hindi tayo nanatiling nagdududa sa Diyos, kundi tayo'y naniwala at tumanggap ng katotohanan na ating Diyos ay totoo, buhay, magpakailanman. Ito naman pong salitang struggles. Ano po? Tinignan ko muli ang ibig sabihin nito sa Webster Universal Dictionary. Ang sabi po rito ay to fight, to strive, violent effort, to exert strength, to make one's way along with difficulty, and to endeavor. Yan. To fight, to strive. Ibig sabihin, ito yung gawain na kailangan po natin itong paglaanan ng lakas at gawin ang atin makakaya para mapaglabanan natin ang isang bagay o isang karanasan at hanggang ito'y atin mapagtagumpayan. Alam nyo, kung i-apply po natin ito mga kapatid sa buhay Kristiyano, ay tuto nga po minsan. Minsan tayo nagdududa kahit sa mga katuruan, kahit sa mga naririnig po natin, mga sermon, minsan hindi natin naiintindihan. Pero ang Diyos, napakabuti niya para tayo'y dalhin sa liwanag ng pangunawa para malaman at maunawaan po natin ang katotohanan patungkol sa ating Diyos. Kaya standing against skepticism and struggles can be applicable to our spiritual life as believer. Kaya't ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay ang tawag po natin dito ay battleground. Hindi po ito playground. Ito po ay meron po tayong dapat harapin na kailangan natin makipaglaban. Sapagkat sa buhay na ito ay laging nagtutunggali, nagkakasalungat ang mabuti at ang masama, ang liwanag at ang kadiliman, ang katotohanan at ang huwad na katuruan. Tayo po ay mga Kristiyanong
makakilala sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, katotohanan, at lahat ng katwiran. Kaya tayo meron po tayong dapat paglaban. Paglaban po natin ang katotohanan sapagkat ito ang dapat po nating itaguyod sa buhay na ito. Meron po akong ilang bagay dito na nais kong bigyan pansin natin. Tungkol dito sa atin pakikipaglaban sa kadiliman, tunggali laban sa masama. Una, realize that there is a problem. Kailangan natin realize na meron tayong problema. At ang problemang ito ay kung paano natin harapin ang ating kaaway. Kaya yung passage po natin dito ay sinasabi na kailangan natin maging handa. At meron po tayong dapat isuot. Mabanggit po sa ating passage ngayon. Sa ating paghahanda, ang ating buhay ay para po tayo yung sinabi na Apostol Pablo na nakikipaglaban sa uri ng pagkikipagtunggali na ito yung tawag dito wrestling. Okay, isang uri ng sport po ito. At anong araw ay ito yung mula nung panahon ng apostol ay meron na pong ganitong uri ng pakikipagtunggali. So, uri ng labanan. At may problema tayo dito, kailangan po nating harapin. Christian life is really hard. Hindi po ito basta madaling uri ng buhay. Ito ay meron po tayong dapat harapin na problema. Pangalawang dito, nais kong pansin natin, realize that you need helps. Kailangan natin ng tulong. Una, tulong mula sa ating Diyos. Wala na po tayo na magagawa kung walang Diyos sa atin. Hindi natin kayang harapin ang kaaway kung ang Diyos ay wala sa atin. Kailangan po natin ang kanyang tulong, kalakasan, ang kanyang presensya sa buhay po natin. Kailangan po natin ang panalangin. Okay. Panalangin tayo, sabi ng ating passage dito. Kailangan natin dalhin sa Diyos ang ating problema. Kailangan po natin ihanda ang ating buhay. At sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay maging matibay. Pagkatapos ng labanan, tayo nakatayo pa rin. Sapagkat tayo ay tinutulungan ng Diyos sa atin pakikipaglaban. At sunod dito, kailangan natin ng tulong ng iba. Kristiyano. You need others to help us also. Not only to pray for us, but also to encourage us to strengthen one another. Kailangan po natin ng palakas sa isa't isa. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, that you encourage one another. Bear one another's burden.
Dalahanin natin mga kapatid na 2 is better than 1. Together, ika nga, is better. We need people, fellow Christians, to help us in one way or another. We need their prayer, we need their support, we need their encouragements, we need them in the ministry. Pangalawa, mga kapatid, realize that we cannot do everything. Pwede natin magampanan ng mga ilang bagay, pero hindi natin magawa lahat. Hindi natin pwedeng gawin ng lahat ng gawain na kailangan nating tapusin. Meron yung mga bagay lang na gusto din ng Panginoon na tapusin natin sa abot ng ating kakayahan na ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano po yung meron pinagkaloob ng Panginoon, anyaman dito'y kakabsat nga kabaylan, sagot. May pagserbi tayo, itiapo. Yan kadagiti daduma, ipaay tayo daytoy. Dayta tipanggip. Sige. Dayta tipanggip no apay at the church nga makon ko na. Ku church, grupo, dagiti namati, tapno mabalinda nga ipaay dagiti sagot ti Dios nga pagserbida iti maysa ken maysa. Ket babaen iti church ket mabalin tayo nga ipaay itintay panagserbi iti maysa ken maysa tapno data nga panagserbi kakabsat ket maramid nga nabalegi may paay ti pakaydayawan ni Apo Diyos. So, may katlo. Realize that God is our ultimate refuge and source of strength. I-realize tayo nga ni Apo Diyos isu iti kangrunaan nga pagtaudan tipigsa tayo ken hintay pagkamangan. Dagiti sa una nga makapatibker kada tayo, makapapigsa kada tayo. Kas kunana ito'y nga dito'y ti pinaka tabak lang espiritu. Dito'y ti mangted kada tayo, iti pigsa ken bilig tayo nga makapagpatuloy nga agbyag kas namati ken nagserbi ini Apo Dios. Dagiti sasauna nga isuda dagitoy dagiti ada nga mangpa pigsa kadagiti rikna tayo nga makapagpatuloy tayo nga agserbi iken kuana. Iti karkarina masarakan tayo kadagiti sasauna. Dagiti ada nga namnama tayo ket naibatay amin kadigitoy nga sasauna nga tay mabasbasa manipod iti nasanton nga surat. Kumusta dagiti pantay panagbasbasa kakapsa iti sasauna iti naldaw. Kamadado kadimit laeng dagiti ammo tayo manipod itintay panagbasbasa kadigiti sasaw ti Dios. Naglagipin tayo kakabsat nga dito iti panaka taraon ti may isa nga namati tapno mabalin tayo tagbiag alaing nagapo iti tinapay di ti taraon nagapo ti saw ti Dios iti
kinaldawaldaw. So that as we continue to serve God, let us realize that God is the source of our strength. Isu ti pangnamnamaan tayo nga mangted kada tayo iti namnama. Manipod dito kakabsat kahit ko nga mangitid ti ano nga suggestions ito suggested action plans. May papan iti panagtakder tayo may fight panaka to how we stand against skepticism and struggles. Number 1, rekindle your gift to serve the Lord. Pasingkitan tayo, pag-alabin natin yung ating kakayahan na pinagkaloob ng Diyos para sa paglilingkod natin sa Kanya. Pangalawa, bigyan natin ng importansya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, siya yung ating sandata. Pangatlo, manalangin tayo lagi. Katulad sa ating passage, ipanalangin ninyo lagi ang mga hinirang ng Diyos. At ang sabi ni Paul, ipanalangin din ninyo ako na ako'y makapagpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Pagpahayag ang magandang balita. Okay. Pray continuously. Kaya huwag natin kalimutan mga kapatid yung panalangin natin lagi. Ito man ay sa group, prayer natin or sa devotion, panalangin natin. Marami tayong dapat ipanalangin mga kapatid. Isa-isahin po natin ito. Kulang yata yung isang oras, no? Lalo na kung babanggit tayo ng mga pangalan, isa-isa, hindi lang by family or by church. At talagang we can also pray that way. Pray continuously. Ayan ay itinuturo sa atin ang salita ng Diyos at inuutos sa atin na manalangin tayo lagi. Hindi po ito suggestion na tayo manalangin, kundi ito ay isang kautusan na dapat po nating sundin mga kapatid. Then, let us also give generously, cheerfully to the ministry, to the church, radio programs, at ano man ministry na pwede nating suportahan. Ay kailangan po nito galing sa bulsa ng mga individual Christians, family groups, and as a church, the ministry needs God's people money. Lagi po natin tandaan, mga kapatid, na ang ministry, gawain ng Diyos, ay dapat suportahan ng mga tao ng Diyos. Ang perang gagamitin sa ministry ay dapat galing sa bulsa ng mga mananampalataya. Hindi ito galing kung saan-saan lang. Dapat ito'y galing mismo sa mga mananampalataya para sila yung susuporta sa gawain ng Diyos.
Ano mang uri ng ministry to, church ministry, radio ministry, ano man pong ministry meron, gusto natin masuportahan. Ito po ay galing sa bulsa ng mga mananampalataya. Then, maudi dito have a close fellowship with church members. Bagamat hindi pa tayo nakakapag face-to-face, panalangin natin na hindi na magtatagal, mag face-to-face na rin po tayo. We can still have fellowship with one another, and thanks sa mga tulong ng social media through messengers, Facebook, o anuman pong way na pwede tayong makakonect sa mga kapwa mananampalataya anywhere, any place in the world. Thanks for the help of social media. Iniisip ko nga po, mga kapatid, ngayon nasa pandemya tayo, ano kaya kung hindi pa tayo narating ng social media, wala po tayong mga gadgets katulad nito natin ginagamit, electronics, para madali lang tayo makapag-connect sa mga ibang tao. Ano kaya kung wala pa ito, may nasa pandemya tayo, lalo na po tayong mahirapan, di ho ba? Pero pasalamat tayo sa Diyos dahil dito meron tayong radio, meron tayong mga cellphones para magamit natin ito, lalo na sa mga marunong gumamit nito, gamitin po natin ito, use pa more para sa ministry. I-relate po natin yung galing po natin paggamit ng gadgets sa Kingdom of God, para naman po lalo pong itong makatulong para sa gawain ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong ingatan. Ito lang po ang aking pwedeng may bahagi po sa inyo, na patuloy tayong mag-stand para sa skepticism, malisin po natin yung mga pagdududa natin patungkol sa Panginoon at magtiwala tayo all the more sa kanyang mga pangako at sa kanyang salita na hindi ito nagbabago. At meron man tayo mga struggles, iba't ibang struggles po natin. Minsan meron po tayo mga personal struggles, sa family struggles, at financial, etc. But then we can still win the battle when we continue to commit everything to God. God bless you, mga kapatid. We love you. Love you. Thank you. Awitin po natin itong Victor's Crown bilang response sa mensahe po na ating narinig. You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your
strongholds shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Nadako po tayo ngayon mga kamahal kapatid sa banal na hapunan at nais kong handa natin ang ating sarili. Tayo po'y manalangin ng tahimik at dalhin natin ang ating sarili sa Diyos. At sa pamagitan nito, kinugunitan natin ng banal na hapunan, papalala sa atin ang ginawa ni Kristo doon sa cross para sa atin lahat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na muli naming ginugunita ang huling hapunan na ginanap po ninyo kasamang mga lagad bago po kayo umakyat sa langit. Makaraan po kayong nabuhay na maguli. Pinapalala po sa amin kung ano yung inyong ginawa sa cross para sa kaligtasan ng bawat isang mananampalataya. I-bless po ninyo, Diyos, ang gawain ito at ang bawat isang nakibahagi, O Diyos, bawat family, bawat individual na sila'y kasama sa gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, itong aming dalangin. Amen. Righteousness.
Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal, muli kami pong nagpapasalamat sa iyo sa iyong patuloy na paggabay. Simula po kaning naumpisahan ang gawain ito hanggang sa aming natapos. Salamat o Diyos sa bawat bahagi nito, sa mga pag-aawit, pagpupuri sa iyo, sa panalangin, maging sa inyong mga salita, O Diyos, na aming napagbulay-bulayan, napakinggan, O Diyos. At gayon na rin mga kapatiran na naging kasama, bahagi po ng gawain ito. Sila man ay nasa kanilang mga tahanan, saan po sila naroroon. Ang aming dalangin, O Panginoon, ay sila inyong tulungan, pagpalain, at patuloy na ingatan, at gabayan sa kanilang buhay pang-araw-araw, O Diyos. Dalangin din namin ang mga kapatiran namin, may mga karamdaman. Tulungan po ninyo sila, O Diyos. Gabayan ang mga kapatiran na namin nasa ibang bansa, mga family, na bahagi ng family, O Diyos, na nasa ibang bayan. Ang aming dalangin, O Panginoon, na sila din ay tulungan at i-bless nyo sila. Ingatan at sa araw-araw. Tulungan po ninyo, Sister Gemma, sa ngayon. Tulungan ninyo ang patuloy po ninyong paggabay, pag-iingat, pagtulong, O Diyos. Ay aming dalangin na siyang ipagkaloob sa kapatid na ito. Bless ninyo ang kanyang mahal sa buhay, ng family. Tulungan din niyo sila, O Panginoon. Kayo po ang aming patuloy na nilalapitan, anumang pong panahon, sa anumang panahon, O Diyos, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming kanlungan. I-bless po ninyo ang bawat isa sa amin sa araw na ito, at tulungan po ninyo kami na maging ligtas sa anumang karamdaman at anumang masama. Ilayo mo po kami sa anumang karamdaman, O Diyos, Panginoon. At patuloy nyo kaming gabayan at tulungan sa mga araw pang ipagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating announcements and family time.
birthdays po. Si Tita Asun po, birthday po niya noong June 4, last Friday. And si Yayon, birthday po niya sa June 11, sa Friday. And para po sa anniversaries, si Itay and Inay ay anniversary po nila sa June 8, sa Tuesday. And para po sa ating virtual BS, ang youth ay sa Tuesday na mag-i-start po ng 8 p.m. And ang ating mga kababaihan ay every Wednesday. Yun na po. Salamat po and God bless.